Amen. Tayo po'y tumayo, nalangin po tayo sa Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan at sa inyo pong biyaya sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lalo't higit, Panginoon, nagpupuri po kami sa inyo pong presensya sa umagang ito. Salamat na kami ay narito sa lugar na ito upang dakilain po kayo, pasalamatan, purihin, luwalhatiin at patuloy po na kayo, O Diyos, ang amin pong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay, Panginoon, napakabuti po ninyo. Kayo po ang Diyos na kataas-taasan. Kayo ang Diyos na makapangyarihan. At kayo ang Diyos magpakailanman. Salamat, O Diyos, na kami, Panginoon, ay dinako nyo sa lugar na ito. At kami, Panginoon, ay tatanggap ng pagpapala. Tatanggap, Panginoon, ng inyong biyaya. Binubukas po namin ang amin pong puso at hinahayaan po namin, Panginoon, na kayo ang siyang maghari. Mangusap po kayo sa bawat isa, ayon po sa amin pong mga pangangailangan at kalalagayan. Tatagpuin niyo po kami. At Panginoon, hindi po kami lalabas sa lugar na ito na hindi po ninyo kami pinagpapala. Salamat, naangkin po namin na wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Patuloy, Panginoon, samahan niyo po kami at ganapin ninyo ang inyong kalooban, ang inyong plano at layunin sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, ito po ang aming dalangin na may pagpapakumbaba, pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang umaga po at ngayon po ay pangatlong linggo o pangalawang linggo ng buwan po ng Setyembre. At patuloy po nating ipanalangin ang atin pong nalalapit na celebration ng kabutihan po ng Diyos, ang atin pong anniversary this coming October. Next month na po ito. At ito po ay last Sunday po ng October, ang atin pong anniversary. Pag-pray po natin. Ang atin pong passage makikita, pangalawang bahagi po ng atin pong pinag-uusapan. John chapter 15, verse 1 to 8. Sabi po niya sa wikang Tagalog, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sanga na hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalo pang sagana. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4. Manatili kayong sa akin at mananatili ako sa inyo at hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog o nasusunog. Verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita,
Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Last Sunday po, sinabi natin at pinatunayan po ng passage na ito, ng talatang ito, na isa po sa layunin po ng Diyos na makita po niya ang bawat isa po sa atin na nananagana at mayroon pong pamumunga. Ibig sabihin, nagiging fruitful at nagiging masagana yung atin pong pamumuhay bilang mga mananampalataya sa Panginoon. It is the desire of God that we should be fruitful and productive. Napakaganda po ng desire po ng Panginoon sa bawat isa. Ayaw po ng Diyos ng bawat isa sa atin ay masumpungang nagkukulang sa mga bagay-bagay o kaya nabubuhay po doon sa kaparaanan na tayo po ay nagkukulang sa atin pong espiritual at pananampalataya sa Panginoon. So ang desire po ng Panginoon, ang nais po ng Diyos, sa sino mang nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya, ay makaranas po ng pananagana sa Kanyang buhay espiritual at sa Kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pag sinabi po nating pananagana sa buhay, Kristiyano at pananampalataya sa Panginoong Hesus, pag sinabi po nating paglago sa atin pong pananampalataya bilang mga Kristiyano na sumasamba sa Panginoong Hesus, ito po ay karanasan sa mga bagay po ng Diyos. Karanasan sa kapangyarihan ng Diyos, karanasan sa pagpapala ng Panginoon, karanasan sa pag-iingat po ng Panginoon at sa mga himala po ng Panginoon na mararanasan po ng bawat isa. Kaya nga po, mayroon tayong mga patutuo. Ang sabi nga po, walang kwenta pag walang kwento. Hindi po ba dapat mayroon po tayong kwento patungkol po sa kilos ng Diyos sa buhay po natin? Mayroon po tayong kwento ng kabutihan po ng Panginoon, ng habag po ng Diyos, ng pagpapala po ng Panginoon sa buhay po natin. Yan po ang patutuo na tayo po ay kinikilusan po ng Diyos. Yan po ang patutuo na mayroon pong buhay na Diyos na pinaglilingkuran po natin. Mayroon tayong mga kwento ng karanasan sa pagkilos po ng Diyos pagkat yung atin pong buhay nakakonekta po sa Panginoon. Sabi po, napakalinaw. Paano daw po magiging sagana ang isang tao? Paano daw po siya magiging fruitful, productive, mabunga, at kapaki-pakinabang yung kanyang buhay espiritual? Ang sabi po ay, ang sino mang manatili sa akin at mananatili din ako sa kanya, sabi po, siya ay magbubunga. So ang sikreto po nito ay yun pong ating pananatili. Ang sabi po sa wikang Ingles ay abiding. Ang ganda po ng illustration po ng Panginoon dito sa talatang ito. Actually, pinakwento po ng Panginoon ito, pero sinulat po ni Apostle John. Sabi po ng Panginoon, ako ang puno ng ubas. Kayo, yung mga sanga. So ang Panginoong Hesus, siya po ang puno. Ang puno, yan po ang pinanggagalingan ho ng maraming mga sanga. At yung mga sanga, doon po nagkakaroon ng bunga. Actually, mga kapatid, numakanang kayo na sungag na mangga, yainakalan na sanga, kasungag-sungag.
Puno lang po yun. Pero yung puno na yun, pinanggagalingan ho yan ng buhay. Yung puno na yun po yung malalim, yung kanyang ugat. Yan po yung kumukuha po ng mga nutrients doon po sa lupa. Yung puno na yun, matibay po yun. Di ba napapansin ninyo, nung sasabi, so walay signal number 2, number 3, number 4 ya bagyo, nararaman kakabalog ya sunod, tinatanggalan po ng sanga. Kasi pag tinanggal yung sanga, pag malakas po yung hangin, at least walang sanga na mapuputol o kaya matatanggal pag tinamaan ho ng hangin. Nananatili po yung puno, matibay ho yun, at talagang dun po ang source ng buhay. That is the source of life. And Jesus Christ is the vine. Sabi po niya, ako ang puno ng ubas. Ang ibig sabihin, sinasabi ng Panginoong Hesus, I am the source of life. Ako ang pinanggagalingan ng buhay. Sa akin nanggagaling ang lakas, yung tibay. At ang sabi ng Panginoon, kayo, lahat kayo mga sanga. Lahat kayo mga sanga. At magiging kapaki-pakinabang kayo. Magiging mabunga kayo, magiging productive kayo, magiging fruitful kayo. Kapag kayong mga sanga nakakabit sa akin bilang puno. Bilang puno. Kapagkat ako ang pinanggagalingan ng buhay. So ang sikreto po dito is abiding, pananatili. Last Sunday, pinag-usapan po natin is abiding in the Word of God. Pananatili sa salita po ng Diyos. Dahil pinag-usapan po natin yung pong disiplina ng paglago sa buhay Kristiyano. It's the discipline of Christian life. Paano po tayo mag-grow? Paano po tayo lumago? Paano po magiging kapaki-pakinabang yung ating pong buhay? Paano natin mararanasan ang kapangyarihan po ng Diyos? Paano natin mararanasan ang kabutihan po ng Panginoon? Paano natin mararanasan ang biyaya po ng Panginoon at maranasan po natin ang kamangha-mangha mga kilos ng Diyos at mga himala ng Diyos sa buhay po natin? Ang sikreto, ang sabi po, abiding in the Word of God. Isa po sa disiplina na kailangan po nating tignan, mga kapatid, is yung pong abiding in the Word. Pananatili. Pakilipat nga. Yan. Pakilipat ulit. Ang sabi po dito, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So ang hinihingi po ng Panginoon, pananatili po sa Kanya. Pananatili saan? Pananatili mula po sa kanyang mga salita. Ang unang spiritual na discipline ay pananatili sa salita po ng Diyos. Abiding in the vine. Pangalawa, diyan po natapos na po nating pinag-usapan po yan. Ang susunod po na spiritual discipline ay pananalangin sa pananampalataya. Abiding in God is prayer in faith. Pananampalataya o pananalangin sa pananampalataya. Tayo po ay dapat nananalangin na mayroon pong pananampalataya. Maraming beses po, pinag-uusapan po natin ang panalangin. Ang panalangin ho ay pakikipagkomunikasyon sa Diyos. Ang panalangin ay communication sa Panginoon. Ngayong panahon pa na ito, sa 21st century, breakthrough ng technology, ang bilis ng communication. Kasasabi mo lang ngayon, walang segundo, nakakarating sa pinakamalayong lugar
ng daigdig, ng buong daigdig. Sa panahon po ngayon, wala kang maitatago. Nangyari lang dito, makikita mo, hindi katulad po noon na napakahirap ng communication. Napakahirap ho. Sa galing ho ng tao, sa talino po ng tao, minadali at lubhang napakadali ng communication. At ang communication ay isa sa napakahalagang factor, elemento, upang mas lumiit ang mundo na ginagalawan po natin. Bakit ko sinasabi nating lumiit? Sapagkat kahit nandito po tayo sa Pilipinas, ano man ang nangyayari sa iba't ibang dako po ng daigdig, nalalaman po natin. Yung pakikinig ng salita po ng Panginoon, yung araw-araw ho, na ako po'y nagla-live sa social media, umaabot po ito sa iba't ibang dako po ng daigdig. At nagkakaroon po ng communication. Ganun po, pinapaliit ang lugar kapag nagkakaroon po ng matibay na komunikasyon. At ang komunikasyon, ito po ang nagpapatibay din ng samahan o kaya ng relationship. Kaya nga po noon, maalala ko, mga 96, 97, 98, 99. Yung panahon po na yan na napakauso pa po ng sulat. Kailangan mong sumulat at ipapadala mo after 14 days, 2 weeks, darating sa kanya, sasagutin niya after 2 weeks, darating sa iyo. Kaya ang ibig sabihin, 14 days plus 14 days, nagkakaroon po ng 28 o kaya hanggang 30 days o isang buwan bago masagutan yung sulat na pinadala mo. To strengthen the relationship. Para po patibayin yung relasyon ng dalawang taong nagmamahalan, dalawang taong may ugnayan na magkalayo. At napakahalaga po niyan, hindi pwedeng maputol. Kung gusto po nating mapanatili yung atin pong ugnayan at yung atin pong relasyon. We need to do something to strengthen our relationship sa ibang tao. At ngayon, hindi po ganoon. Gusto mo siyang makausap anytime, anywhere, kahit nasaan ka. Hindi lang boses, pero makikita mo siya sa video call. And we are doing it regularly to strengthen our relationship. Ginagawa natin ito regular para mapatibay yung relasyon. At hindi mo kayang hindi gawin kapag yung karelasyon mo ay gusto mong mapagtibay yung inyong samahan. Hindi mo puputulin yung relationship. Because relationship is not possible without communication. Hindi po posible lumago, mapagtibay ang isang relasyon kapag walang komunikasyon. Nakuha po ninyo, mga kapatid. And prayer is communication to God. Uulitin ko, ang panalangin ay pakikipagkomunikasyon sa Panginoon. You imagine, God is in heaven. Ang Diyos nasa kalangitan. Pero, nag-provide po siya ng paraan that we can communicate to Him, na tayo ay makapag-ugnay sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. Amen. Saan ka man naroon, anuman ang ginagawa mo, anuman ang kalalagayan mo, kahit sino ka, if you wish to call upon God, kapag nais mong tumawag sa Diyos, God
open the line to receive, para tanggapin yung ating pong tawag para po sa Kanya. Nakita ho natin kung gaano po kahalaga ang prayer. Naiintindihan ho natin kung gaano ho kahalaga ang panalangin. Kung mayroon kang totoong relasyon sa Diyos, kung mayroon kang totoong ugnayan sa Panginoon, ang sabi niya, if you are abiding in the vine, verse 17, sabi po niya, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita. Tingnan ninyo ha, hingin ninyo ang anumang naisin ninyo o nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ito po yung sikreto. Ano ang sabi niya? Manatili kayo sa akin. Ibig sabihin, maintain your relationship with Jesus. Regularly, nakikipag-usap ka sa Panginoon. Sabi po, at manatili sa inyo ang aking mga salita. Tingnan ninyo ha. Sabi po, kung mananatili kayo sa akin, maintaining our relationship with Jesus. Ibig sabihin, we have a regular communication sa Kanya. Mayroon po tayong regular na pakikipag-ugnay sa Panginoon. Paano? Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Paano na ang Diyos nagko-communicate sa atin? Kung tayo po ay nagko-communicate sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin, ang Diyos po ay nagko-communicate din sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. So ang prayer, tao sa Diyos. Ang salita po ng Panginoon, Diyos sa tao. Pagkapiling ho natin, yung status po ng relationship natin sa Lord, naka-on pa rin. Pero hindi natin alam, pull off na po tayo pala sa Lord. Kasi, hindi na regular yung atin pong relation, pakikipag-ugnay sa Panginoon. Di ba mahirap po sa mga mayroon pong boyfriend at girlfriend? 6 na buwan mo nang hindi nakakausap, ang akala mo, kayo pa. Yung pala, hindi na kayo. Bakit? Wala nang communication. Pull off na pala. Akala mo on pa lang, on pa rin. Hindi mo alam, meron na palang iba. Dahil hindi ka nakikipag-communicate sa Kanya. Di ba, Sister Mylene? Akala mo okay pa. Yun pala, wala na. Mayroon na po palang mas malapit sa Kanya. Kaya alam niyo, hindi kayo mananalo sa ligawan kapag bihira mong makasama, pero yung palagi niyang kasama, yun ang magtatagumpay. Kaya nga sinasabi nila sa ligawan, yung bridge, siya yung nananalo eh. Kaya pag naligaw ka, huwag kang gagamit ng bridge. Ikaw talaga. Dahil hindi mo alam si katoy sa tagaduraw na sulat, iter mo yung sulat ko, kasi ambayin ko iter. Bagam tayo iter ko. Tama na, si ibabaga to. Ang tulay babagay, papa iter to. Brother Fernan, di ba? Sa ibaga to la, niya iter to la bala. Sa abalang to may, si katulay mangi iter. Ito, enter mo, enter ko lang. Bagam niya siya, bagak, ang tamanaya, andila. Si mo yung kwenta, out na po siya. Mayroon na po yung kanyang inuutusan. The same in our status, the relationship of our status, the status of our relationship with God. Akala po natin, okay pa tayo sa Diyos. Pero hindi po pala, because wala po tayong regular communication sa Panginoon. Bakit ho isa sa sikreto ng spiritual discipline para manatili po tayong lumalago sa atin pong pananampalataya?
sa atin pong spiritual life or atin pong Christian life, ang pananalangin sa pananampalataya or prayer in the faith. Pag ikaw ay mananalangin, dapat nananalangin ka sa pananampalataya. Paano ba ang manalangin sa pananampalataya? Sabi po dito, ang isang lumalagong Kristiyano ay dapat magkaroon o mapanatili ang buhay panalangin. Ang sinasabi po ay dapat mayroon kang regular prayer life. Mayroon pong kwento tungkol po sa dalawang magkaibigan. Ito pong dalawang magkaibigan na ito, pagkasama po sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kapag ikaw ay nananalangin, ang isa po sa gesture ng prayer, ikaw ay nakaluhod. Ikaw ay nakaluhod. Kapag ikaw ay lumuluhod, yung lugar na niluluhuran mo, tumatama ho yung tuhod. O pwede pong sa araw-araw o regular na pagluhod, yung lugar po na tinatamaan ng tuhod mo, pwedeng magkakaroon po siya ng palatandaan. Baka mayroong dalawang parang na nakalagay po doon. No? So kung halimbawa, luluhod kang mananalangin sa isang lugar na mayroong pong damo, pag araw-araw ka, natural yung tinatamaan ng tuhod mo, mamamatay yung damo. Mamatay ho yung damo. So itong dalawang magkaibigan na ito, ang kumustahan nila, kumusta yung damo. Ang ibig sabihin, kung nagiging malago yung damo, ang ibig sabihin, hindi naluluhuran. Hindi tinatamaan ng tuhod. Kaya kapag sinabing malago yung damo, ibig sabihin, hindi na sila lumuluhod para manalangin. Pag sinabing patay yung damo, ibig sabihin, araw-araw, regular po silang lumuluhod para manalangin sa Panginoon. Ito po ang tandaan ho natin, isang katotohanan. Ang mga bagay na gusto nating makamtan sa buhay na ito, makakamtan natin sa pamamagitan ng panalangin. Hindi ba, kapag mayroon kang pangangailangan, tumatawag ka sa Diyos? Lumalapit ka sa Panginoon. Nagsasabi ka sa Panginoon. Bakit? Kasi nananampalataya po tayo na ang Diyos, ang pinakamakapangyarihang Diyos, ang Diyos magpakailanman, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, sa kanyang mga kamay nangyayari ang lahat ng bagay. Anumang loobin ng Diyos nangyayari, anumang loobin ng Panginoon nagaganap. Kaya anumang bagay, imposible man, mahirap man, kapag tinawag natin sa Diyos, kapag nilapit natin sa Panginoon, kapag tayo po'y nanalangin sa Kanya, yung hindi natin kayang abutin, yung hindi natin wala sa kakayahan natin, yung hindi natin magawa bilang tao, niluluhod po natin sa Diyos. Lord, hindi ko kaya. This is out of my ability. I am not incapable, Lord. Hindi ko talaga kaya to. And the only way, Panginoon, na mangyari to sa buhay ko, ay walang iba kung hindi ikaw. At ano ang gagawin ho natin? Luluhod ka. Mananalangin ka. Yung mga desire ng puso mo, yung mga gusto mong makamtan sa buhay, yung mga bagay na pinapangarap mo na hindi mo kaya talagang abutin, wala kang kakayahan, hindi posible kung ikaw lang. Saan mo dinadala? Dinadala mo sa panalangin. At alam ho ninyo, mga kapatid, ang prayer ho, ang pinakamakapangyarihang
pagkilos po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Wala pong nagtagumpay sa buhay na hindi ho lumalapit at tumatawag sa Diyos. Si Susana Wesley, na magulang nanay po ni John Wesley, 19 po silang magkakapatid, puro lalaki. Mayroon pong isang attitude, si Susana Wesley. Nonan kubot na ulas, antala na anak ko. Pag sinabi niyang, pag nagtalukbong ako ng kumot, huwag niyo akong iisturbuhin dahil nakikipag-usap ako sa Diyos. Tumatahimik ho yung kaniyang mga anak. Nakaluhod po siya at nananalangin para po sa kaniyang mga anak. Ang dami ho, 19. Pero makita po natin, yung kanya pong mga anak, biniyayaan, pinagpala po ng Panginoon. Dahil ho, sa prayerful na nanay, katulad po ni Susana Wesley, ang ibig pong sabihin, when we pray in faith, ang mga bagay pong imposible, nagiging posible. Ang mga bagay pong mahirap, nagiging madali, dahil hindi ikaw ang kumikilos. Ang kumikilos ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Hallelujah! Kaya po yung karanasan po natin sa kilos po ng Diyos, yung karanasan po natin sa pagpapala po ng Panginoon, yung karanasan po natin sa himala ng Diyos, mula po sa panalangin. Huwag tayong bibitaw sa prayer life po natin. Huwag tayong titigil sa pananalangin. Kahit anong mangyari. Nung panahon ho na nasa ibang bansa si Sister Marites, mayroon pong one time, siya po ay inupirahan. Inupirahan po siya. Imagine mo tayo upiranda ka, wala kang ibang bansa. Wala kang mga mahal sa buhay. Ang tanging bagay lamang na kaya kong gawin, lumuhod at manalangin sa Panginoon. Hindi ko alam. Pag pinasok siya sa operating room, hindi mo na alam kung anong mangyayari. Wala akong kayang gawin kung hindi manalangin lamang. Nunot niyo pa. No say asawayot, upiranda, arawi. Pag mo naakar, hanggang pinagawan mo. In the only way, Lord, nasa kamay po ninyo ang kanyang buhay. Ang hirap po ng panahon na yun. Pero praise God. Mayroon pong assurance ang Diyos. When you come to Him in prayer, when you come to Him in His presence, mayroon pong katiyakan sa mga bagay na ang hirap gawin. Marami po sa atin nag-i-struggle, paano po manalangin? Marami pong mananalangin, hindi tumatagal at 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Parang wala na siyang mabanggit. Kaya po yung 1 minute, napakahaba para sa kanya. Yung 2 minutes, napakahaba. Ang sabi po sa Matthew chapter 6, verse 5 and 6, kapag mananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 6, ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Isara mo ang pinto at saka ka manalangin sa iyong Ama sa langit, na hindi nakikita. At ang iyong Ama na nakikita, na nakakakita ng ginagawa mo, ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Mapapansin po natin dito, tinuturo kung paano po ang pananalangin. Huwag manalangin ng may pagkukunwari.
para lang makita ng iba, marinig ng iba, malaman ng iba na ikaw ay nananalangin. Kung hindi, ang sabi niya, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Ibig sabihin, manalangin ka na ikaw at ang Diyos lamang. Huwag tayong mananalangin na yung panalangin natin, pinipili natin yung mga sinasabi natin kasi mayroong nakikinig. Kaya nga po may iba, kapag mananalangin, sinasabi nila, hindi ko kayang manalangin, nakakahiya, ang daming nakikinig. Tatandaan natin, pag tayo ay nananalangin, hindi sa kanila. Nananalangin ka sa Diyos. Sino ba ang tutugon sa prayer mo? Hindi ba ang Diyos? O bakit ka nananalangin na kinukonsider mo yung mga nakikinig? Huwag kang manalangin nang iniisip mo, baka balawon daak. Ang piano aliway ni bagat. Hindi ang sino man sa atin sa loob ng lugar na ito ang tutugon doon po sa prayer na yon. Kung hindi, si Lord. Tama po. When you pray to your Father na hindi nakikita, sabi po. Manalangin ka sa iyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo. Walang lihim mo sa Diyos. Nang lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ang Ama na hindi nakikita, pero nakikita niya ang ginagawa mo ng lihim. Yung mga tagong gawa mo, yung kaisipan mo, yung nasa puso mo, alam ng Diyos. Wala kang matatago sa Panginoon. Di ba? So ang sabi, ganun kayo manalangin. Manalangin ka sa Diyos na siya ang tutugon. Hindi yung mga nakikinig. Ang sabi po dito, paano ba manalangin? Sabi niya, ipinapalagay ni Jesus na bilang kanyang mga anak ay mananalangin tayo. So inaasahan ho ng Diyos na ang bawat isa ay lalapit sa Kanya at mananalangin. Di ba? It is expected by the Lord. Ina-assume. God assumed that Jesus assumed that each and every one of us will pray to Him. So, ina-expect po ng Panginoon. So, alam po ninyo, kapag nanalangin po tayo sa Diyos ay hindi po nasusurprise ang Panginoon. Ay, nananalangin. Ay, grabe yung hinihingi niya. Parang ganoon. No? Pag humingi ka sa Diyos, actually, imposible sa atin, mahirap sa atin, it is normal for God. Ang lahat ng bagay sa Diyos, normal lang. Kahit napakahirap para sa atin, imposible para sa atin, paghingi po natin sa Panginoon, normal lang sa Kanya. Kasi po makapangyarihan siya. Pangalawa, sabi ho, manalangin sa Diyos Ama. Wag dinggin ng mga tao. Pray to God the Father. Hindi para sa tao. No? Kaya po alam niyo ang pananalangin, kung ano yung sa puso mo. Kung ano yung sa puso mo. Kaya nga po, ayaw ng Diyos yung panalangin na inuulit-ulit. In-memorize lang. Ang nais po ng Panginoon, every time lalapit ka sa Kanya, ano ba yung nasa puso mo? Diba? Kaya nga po lalapit ka ba sa yung minamahal, tapos sasabihin mo yung pagmamahal, pero insulat mo, tapos babasaan mo? Hindi po ba mas maganda na
Spontaneously sinasabi mo kung ano yung lumalabas, kung ano yung nasa puso mo. Ilang beses na po akong nag-officiate ng kasal, mayroong mga ikakasal na mayroon po silang sariling personal vow. Ang problema, mayroon silang personal vow, nakalagay po sa kanilang cellphone habang sinasabi, tapos babasaan daw. Gandi akasulat. Agda na memorize. Pero ang panalangin, nais po ng Panginoon, ano yung nanggagaling sa puso? Ano talaga yung nararamdaman mo? So, manalangin sa Diyos Ama, hindi sa tao. Ano po ba? Magkaroon ng pribadong lugar ng pananalangin. Prayer closet. Ito pong church, open po ito Monday to Saturday. Kung nais mong manalangin, pumunta ka dito, pwede kang manalangin. Mag-isa ka lang. Kung gusto mong manalangin, kung mayroon kang isasama, daradamang pritan, walay labay kung epikasi, pwede po ganoon. Hindi po dahil walang schedule ng prayer, ay walang pupuntang mananalangin. Hindi naman po ganoon eh. Kung nararamdaman mo, gusto mong manalangin, gusto mong lumapit sa Diyos, bukas ang church, di pumunta ka, manalangin ka. Hindi nga schedule na prayer natin, no, kapigan may schedule na prayer, sa naklaon na demand. No. Di ba walay time? May mga pagkakataon ho, may mga taong pinapaalala sa atin ng Diyos. Alam niyo po ba na minsan kapag pinaalala ng Diyos yung tao na yon sa isip mo, na yung tao na yon nangangailangan ng panalangin? Bakit kaya pinaalala ni Lord? Kasi kailangan niya ng prayer. Kasi kailangan niya ng prayer. Ano pa? Maging consistent. Hindi ka lalapit sa Diyos dahil mayroon kang pangangailangan. Nakakahiya po yan. Mayroon pong mga tao na may tatawagan daya, Mustang. Na kumusta dara, iramay walad abroad. Nalabay day may utang. Kaya Mustang. Hindi ba nakakahiya? Mayroon kang anak sa abroad, mayroon kang mga kaibigan, mayroon kang kapatid, mayroon kang mga mahal sa buhay sa abroad, na kumustam iran, ulabay mo may utang? Hello? Pero nang kapag nakaukulan mo, agmuranggan na text, agmuranggan na kumusta, no kumusta lara? Hindi po ba minsan ganyan sa Diyos? Sang kaunsing ka, man may pikasi, unasing ka Diyos na walay nakaukulan. Pero naangga po, parang wala. Kaya nga po nakakatakot kapag kinumusta ka eh. Kumusta na po kayo dyan? Ang kasunod, wala pa kaukulam yun, niya, kwanda. Kaya nga po minsan yung mga nasa abroad, pag kinukumusta, mangkabyaw lara. Kung ganoon po sa Diyos, lalapit ka lang, mananalangin ka lang kung mayroon kang pangangailangan. Hindi po ba nakaka-insulto sa Panginoon? Hindi po ba kawalan ng galang sa Diyos? Tama. Hindi po ba? Itong taong ito lalapit kapag may gusto. Mabuti na lang hindi ganoon ang karakter ng Lord. Dapat tayo, nagmamadali po tayo sa presensya ng Diyos kapag tayo po may pinagdadaanan. Kapag tayo'y may problema, kapag tayo'y may kailangan, kapag tayo'y may sakit, we run to God and ask. We pray. Wala pong consistent. Pero ang sabi po dito, maging consistent. Whether you are blessed, pinagpala ka man, mahirap, nahihirapan ka man, ang pananalangin, kung ito po ay communication, para i-maintain, patibayin yung ating pong relasyon sa Panginoon. First of all, ang isang layunin natin kung bakit tayo nakikipag-communicate sa Panginoon is to strengthen our relationship. Para maging matibay yung ating pong relasyon. Dahil, yun po yung nagbibigay ng tibay at tatag ng ating pong pananampalataya. Yun po yung nakakaranas po tayo ng paglago sa buhay po natin bilang mga Kristiyano.
Yan po yung sinasabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it shall be given unto you. Consistent. Ibig sabihin, hindi pumapalya. Ang sabi ho, pray without ceasing. Ibig sabihin, manalangin ng walang humpay. Ang ibig sabihin, maintain our relationship and communication with God. Hindi lang yung makikipag-communicate ka kapag mayroon kang pangangailangan. No? Never ho. Mag-comment po si Sister Marites, kung nung nasa abroad po siya, mayroong pagkakataon na sinabi ko sa kanya, kulang kami ng ganito, wala kaming ganito, wala kaming pambili ng ganito. Dagdagan mo yung padala mo. Never hong nangyari yan. Kung anong ipapadala niya, yun. At never kong sinabi, kailangan ng ganito, may pambabayaran na ganito. Hindi ho. Kasi ho, yung mga nasa abroad, kung paanong stress, at ang dami pong pinagdadaanan, ang dami pong iniisip, tapos dadagdag ka pa. Pero ang ganda ho, pag sa Diyos, pag lumapit ka sa Panginoon, it is the pleasure of God na makinig sa atin pong mga pangangailangan. Biyaya po at kagalakan ng Panginoon. Nais po ng Diyos. Consistent tayo. Sana hindi po tayo mga Kristiyanong mustang, mangungumusta, tatawag sa Diyos kapag mayroon lang pong mga kailangan. Pwede nating sundin ang isang pattern po ng panalangin. Siguro, struggle po natin, paano ba manalangin? Hirap na po ako sa prayer. Hindi ko alam kung paano. Isang minuto lang tapos na po ako. Tingnan natin kung ano yung pattern. Acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Maaring narinig nyo na to, maaring bago sa inyo, but ito po ang pattern ng sikretong ng pananalangin at pagtawag po sa Diyos. Na bakit natatapos ako ng 1 minute tapos wala na akong maipanalangin? Bakit yung isang nananalangin, isang oras na siya hindi pa tapos? Bakit may struggle ka na hindi mo alam kung paano mag-pray? Ano po ang ibig sabihin pag sinabi pong adoration, confession, thanksgiving, and supplication? Tandaan po natin yung word na acts. A stands for adoration, C stands for confession, T stands for thanksgiving, and S for supplication. Sa ganitong paraan, pag ganito po ang pattern ng atin pong pananalangin, ang ibig sabihin, mayroon po tayong sinusundang flow, not necessarily na dapat ganito. Letter A muna, adoration. Tapos susunod ko letter C. Hindi. Ang ibig sabihin, mayroon po tayong flow ng prayer. Di po ba? Kung tayo po ay hihingi ng pabor sa tao, hindi po ba ang dami nating pasakali? Ay, kumusta kila? Ito, panaabala nyo natin. Ay, unya, untan. Ay, bali-bali. Unya, untan. Ang dami po nating pasakali. Tapos sa bandang huli, sasabihin natin, hindi ka ito nakakaradyalan kita. Wala pang kaukudan ko. Pero pagdating mo sa tao, pag hingi ka, hindi ibig sabihin, ay limagyat, labay ko ni utangan si ka, ang unayarin ibagata na tampol. Di ba? Sigawan mo ni, may istoryaan ka ni. Nung nayari, bulatisan mo ni may tuo. Di ba? Pero nung kasabi-sabi, matibabagam ng tampol, ay nabarakan tampol. Ay, pasensya ka lagi. Anggapoy ni pautang ko si ka. Lakad sikin, walay kwartatuman. Manginikomenda ka niingan. Di ba? Pero no, inistoryan to ka na Tapos ang dami po niyang sinabi, tapos sa bandang huli, saan to ibaga, sing ano amay, lala na yung pagbaga to na, kinanta mo niya si, amay na nimbang nagasimbag, kamilangan niya, pigaran, abagay mo mga lang talaga. Katon, ang gano amay, atol mula yakin kalamor, ni iter mo talapod, ng pakaskasilan mo.
Pero hindi natin sinasabi na bulatisan tayo Diyos sa katawan. Dahil kailanman, hindi natin mabubulatis ang Diyos. Dahil alam niya ang ating pong kalalagayan. Ang sinasabi lang natin, mayroon po dapat flow ang prayer. Diba? Kaya nga hindi ka nagtatagal sa prayer at nagiging boring ang prayer kasi hindi mo alam kung paano ang flow. Pagdating mo tapos sasabihin mo, Lord, panalangin ko, kailangan ko ng ganito, tapos hindi mo na alam. So pag mayroong flow, ibig sabihin, mas nakakapagdaloy ka sa presensya po ng Diyos. Diba? Nakakapagdaloy ka. Okay, puntahan natin. Ano pa ang ibig sabihin ng adoration? Worship. Glorifying and exalting God. Kasi, bakit? Kapag ini-exalt mo ang Diyos, wino-worship mo ang Panginoon, pag sinasabi mong God is good, God is powerful, God is almighty, napapatibay yung iyong pananampalataya. Diba? Kapag dinideclare mo the Lord, holy, nothing is impossible with you, Lord. Kapag sinasabi mo, walang mahirap sa iyo, Panginoon, ang nangyayari you worship the Lord in your spirit. At doon pa lang, baka hindi ka na tumigil sa pagpupuri at pagluluwalhati po sa Panginoon. Dahil talagang hindi mo mapigil na luwalhatiin po ang Diyos sa Kanya pong kabutihan. Exalting and glorifying God through adoration, sabi po dito, show our loyalty and admiration to our Father. Nakakamangha po ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga po minsan, hindi ka na nakarating doon sa lugar kung saan hihingi ka sa Diyos. Doon pa lang sa pagsamba mo sa Panginoon, naramdaman mo na, pinagpala ka na ng Diyos. Naintindihan po natin. Hindi mo na nasabi yung gusto mong sabihin, humahagulgul ka na sa presensya ng Diyos, naranasan mo na yung bigat ng damdamin mo, gumaan na. Napagpala ka na, naranasan mo na yung kagalakan, naranasan mo na yung kapayapaan at kapanatagan sa puso mo by just simply worshiping, glorifying, and exalting God. Kanina lang po sa pagsamba po natin Hallelujah! Purihin ka! Yung palang pupurihin ka, Diyos na magpakailanman. Na makapangyarihan, kung pwede lang, hindi mo na alam putulin yung kanta. Dahil doon po sa pagpupuri sa Panginoon. Number 1, adoration. You adore God, you worship the Lord. Number 2, sabi po dito, as we pray, we are called to worship God in adoration. This could be songs of praise to Him, praying a psalms of worship, declaring His attributes, or myriad of other forms of worship. Kaya po pag sumamba po ang lahat, nagpuri po ang lahat, pag sinisigaw po nila, Lord, you are worthy. Lord, you are holy. Halos yung Espiritu po ng Diyos, hindi mapipigil. Bababa po ang kalwalhatian po ng Panginoon. If everybody will worshiping the Lord, kapag ang lahat nagsumasamba sa Panginoon. Adoration. Confession. Ang sabi po dito, when you confess, the word confess means to agree with. Pag sinabing to agree, sumasang-ayon ka na hindi mo kaya. Sumasang-ayon ka doon sa isang katotohanan. Anong sabi po niya doon sa John chapter 15? Ang sabi niya, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Kung nag-a-agree ka, Lord, wala akong magagawa kung wala kayo sa akin. Lord, hindi ko po kaya ito. Panginoon, talagang kung ako lang, Panginoon, hindi ito talaga mangyayari. Hindi ko talaga ito kaya, Panginoon. Hindi ko kayang lampasan ito, Lord. You agree. You confess. Lord, mahirap. When you confess, sabi po, when we confess our sin, we agree with God,
that we are wrong and that we have sinned against Him by what we have said, thought, done. God forgive us and restore our fellowship with Him. Confession. Kinikilala mo, hindi mo kaya. Mayroon kang pagkakamali. Nagkasala ka sa Diyos. Mayroon kang maling naisip. Mayroon kang maling nagawa. And the Lord will forgive us. Tapos sabi niya, restore our relationship or fellowship with Him. Adoration, confession. Hahaba ho ang prayer mo nito. Tapos, thanksgiving. Philippians chapter 4, verse 6. With thanksgiving, let your request be made known to God. Ano po ang sabi? Thanksgiving, different from adoration. The difference that worship focuses on who God is, and thanksgiving focuses on what God has done. Pag pinupuri mo ang Diyos, sinasamba mo ang Panginoon, yun po ay patungkol sa kung sino ang Diyos. Pag thanksgiving, ito po ay patungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos. Ano bang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ano bang mga bagay na mayroon ka na hindi dapat nasa iyo pero niloob ng Diyos? Ano bang mga bagay na naintindihan mo na ang Diyos, siya ang pinanggalingan? If you realize kung naiintindihan mo na ang buhay mo galing sa Diyos, yung mga tagumpay mo galing sa Panginoon, yung mga bagay na nagagawa mo ay dahil sa kabutihan ho ng Diyos, hindi ba you have to be thankful? Alam niyo po kung nagiging mapagpasalamat po tayo, nawawala yung atin pong pagmamataas. Nawawala yung atin pong believe sa atin pong sarili. Nagiging ang Diyos ang nag-glorify. Nagiging ang Diyos ang naitataas. Nagiging mas mapagpakumbaba po tayo. And remember, sabi ho ng Panginoon, ang Diyos tinataas niya yung mga nagpapakumbaba. Ang mga nagmamataas, ibinababa ho ng Diyos. Palagi, sa buhay ho natin, be thankful to the Lord. Maging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Sabi po dito, we can thank God for many things. His love, salvation, protection, provision. Di ba? Araw-araw, iniingatan ka ng Diyos. Yung patutuo po kanina ni Sister Mariette, kahit may nangyari, pero mayroon pa rin pag-iingat ng Diyos because hindi nangyari yung pinaka-worst na pwedeng mangyari. Nandun pa rin ang pag-iingat po ng Panginoon. Minsan, hindi ho natin nakikita yung mga bagay ho na yun. Akala natin normal lang. Parang nagkataon lang. Takataon ibabaga tayo lang swerte to. Maong, tauman sa agawa. Hindi natin alam, it is because of the goodness of God. It is because there is God. Diba? Kaya po mapagpasalamat po tayo. May mga desire po tayo, may mga gusto nating mangyari na hindi nangyari pero iba ang ipinagkaloob ho ng Diyos. And we should be thankful. Pasalamatan natin kasi at least galing po sa Panginoon. Opportunity comes opportunity because of God. Dahil ho sa Diyos, mga oportunidad na nangyayari, mga oportunidad na nagaganap, mga dumarating na oportunidad sa buhay po natin, that comes from God. Dahil naniniwala po tayo, wala hong nagkataon. Lahat itinakda po ng Diyos. Because of the sovereignty of God. God is the supreme being and He is in full control of everything. Amen? Hallelujah! Last, supplication. Ano po ang ibig sabihin ng supplication? Sabi niya dito, refers to prayer for our and others' need. Magle-level up po ang atin pong buhay pananalangin when we are able to pray for the needs of others. Magiging matibay ho
Hindi ko alam paano yung level. Level up. Yung prayer life mo when you are praying for the needs of others. Yung hindi, imbis ang ipanalangin mo yung sayo, pinapanalangin mo yung sa iba. Paano yun, Pastor? Nakukulang ko? Di dapat, unaan ko ni siya. Kaya nga po level up yung prayer po na yun. When you pray for others, at saka na lang, Lord, yung sa akin. Because anyway, ang sabi po ng Bible, manalangin kayo sa inyong Ama na hindi nakikita, na siyang nakakakita at nakakaalam ng lahat ng inyong lihim at pangangailangan. Siyempre, kapag nanalangin ka para sa iyong sarili at nakalimutan mo ang panalangin mo para sa iba, ang sentro, sarili mo. Kung makasarili ho ang nananalangin, wala siyang pakialam sa iba. Siya lang ho ang mananalangin para po sa kanyang sarili. Sabi po, supplication is request or petition. Nire-request mo, Lord. Itong taong ito, itong kapatid ko na ito, mayroon siyang pinagdadaanan. Panginoon, iparanas mo sa kanya ang iyong kapangyarihan. Maranasan niya, Panginoon, ang inyong biyaya. That is petition. You pray for other person. You pray for the needs of others. Sabi ho, we pray for, Psalms chapter 4, verse 1, mercy. We pray for leading. Nililid ka. Psalms verse 5. Chapter 5, verse 8. We pray for wisdom. Psalms chapter 1, verse 5. And much more. So I think, mga kapatid, when we pray, doon po sa flow na yon, acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, hindi po sapat kapag lumapit ka sa Diyos at nakipag-usap sa Kanya. We enjoy our communication to God katulad ho ng atin pong pag-i-enjoy sa pakikipag-usap po natin sa atin pong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga sino mang mga tao na minsan ang isa, 2 oras, 3 oras, hindi ho sapat para makipag-usap sa isang tao na kaibigan mo, kakilala mo. Hindi mo namamalayan ilang oras na pala kayong nagkukwentuhan. Bakit? Because you enjoy. Bakit hindi pwede sa Diyos? Na kung saan siya nanggagaling ang lahat ng atin pong pangangailangan. Nung maminsan, may istoryaan tayo, nambabangil na istoryaan. Akanat-kanat. Nasa bituni. Yapan istoryaan tayo, may bilay na kaabay tayo. Mabayag. Untong bukaagaw, uman naman, parehon istoryaan. Mabayag lalamat. Bakit hindi ho pwede sa Diyos? Na pwede mong makausap ang Diyos ng kalangitan, ang Diyos ng pagpapala, ang Diyos ng himala, na pwede mong makausap ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Bakit hindi mo ma-enjoy ang presensya ng Diyos? Na kung saan, ang sabi po, in the presence of God, there is fullness of joy. Sa presensya ng Diyos may kagalakan. Kung bigat ka na, takot ka na, ang dami mong iniisip, hindi mo na alam kung paano at kung saan ka magsisimula. Hindi po ba mas maganda makipag-usap sa Diyos na makapangyarihan? Sa Diyos ng himala at pagpapala. Na siya pong nagbibigay ng tagumpay sa buhay po ng bawat nagtitiwala po sa Kanya. Amen? Naintindihan po natin prayer, adoration, acts. Ano po na po yun? Letter A?
Letter C, letter T, letter S. Yan po ang flow on how we pray. Para po tayo, ma-maintain po natin our relationship with God. Pray, prayer in faith. Manalangin ng mayroon pong pananampalataya. Dahil ang sabi po ng Biblia, Hebrew chapter 11, God without of God. Mga kapatid, isa po sa disiplina na kailangan po natin, manalangin, pray in faith. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.